Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica at ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo na papisana ng mga broadcaster ng Pilipinas na pakikinggan at napapanood po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abside Ferrer Tabua, Minka Tiangco Zaraza, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes, gayon din yung ating Prodtex na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio, at gayon din mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Humahaba ang apelyido ng ating mga... At dumadami ang ating mga kapartner dito sa programa. Kaya sa punto namang ito, nais naman naming pasalamatan ng ating po mga kaagapay na patuloy natin nakakapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong po suporta, 77 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman po maging kabahagi po ng ating ministeryo, maaari ho kayong mag-message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon naman po ay bago kami magpatuloy ni Attorney Chona, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 17 verse 20. Ang sabi po, ang masamang isipan ay hindi uunlad, ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron ho kayong mensahe, lalo na may legal na katanungan po kayo, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, ay tutungo na tayo sa ating diskusyon. Nako, ito po ay talaga namang katangi-tangi rin dahil sa very relevant, very material para sa ating panahon. Kaya tutok lang po kayo, huwag kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban.
hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Tabas ng Batas! Okay, so tayo po nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong Sabado na umaga. Kasi, Attorney, maraming nang tayo naririnig sa news. Ilang taon na to, na laging nasa sabi natin balita at marami sa ating mga kababayan at ating kaagapay ang magandang mabigyan natin ng malinaw na kaalaman patungkol sa issue na ito. Ano ba ito, Attorney? At of course, andun din yung ating big question, ano? Totoo. At kaya ngayon ay pag-uusapan natin, Attorney, ay isang topic na dahil tayo noong July 12 ay nag-celebrate o ginunita ng ating bayan ang ika-siyam na anibersaryo noong tinatawag na arbitral tribunal decision na kung saan pinaboran ng arbitral tribunal ang Pilipinas sa kaso na itong sinampa laban sa China. Ito yung patungkol sa West Philippine Sea at sa iba't ibang mga water features na naririyan. Kasi kung maalala po natin na ang China ay nag-assert po ng claim over sa buong kabuuan ng South China Sea. At yung portion niya hunan na apektado, portion ng Pilipinas, ay yung tinatawag po natin ngayon na West Philippine Sea, which is the exclusive economic zone ng atin pong bayan. Sa atin po. At ang claim ho ng China is dating back, sabi nila, ancient dynasties pa daw. Kiniklaim na nila yan. Yan ang kanilang sinasabi. At ito daw ay based sa mga historical records. At ang presensya po ng mga Chinese sa activities doon sa rehiyon na yan. Including yung mga voyages, islands, at yung iba't ibang mga trade.
Ito Napatunayan ba yung nila yan, attorney? Oo, kaya ito yung nakapaloob dun sa tinatawag nilang nine dash line na Hmm. dinidemarcate nila, Mm-mm. na ito naman ang naging subject ng isang dispute, no? Yes. Particularly, ito yung tinatawag natin na naging dahilan kung bakit tayo ay nagugunita nito, no? So, attorney, naalala natin, no? Ano nga ba ang mga nangyari dito? Paano nga ho pala tayo Oo. nagkaabot sa kasuhan at bakit tayo ngayon ay nagse-celebrate na ng 9 years, no? Ng desisyon na yan. Oo, 9 years na pala. Ang bilis ng panahon, ano? Oo. Mhm. At dahil parang overview lang, ano, attorney, mamaya, marahil yung ilang punto pa na nais mo ibahagi, ano? Kasi nga, noong 2013, tayo ay talagang dumulog na, no? Parang lumalabas na ito ay court outside of our country, no? Parang international na ito. Kasi nga, sino ba ang mag-arbitrate, no? O mamamagitan sa ganitong usapin? Kaya nga po noong 2013 ay tayo ay nagsampa ng kaso under Mm. UNCLOS o United Nations Convention on the On the law Law of the seas. of the Seas. Oo, kasi nga Mm. po talagang maapektuhan po ang mga bansa ano ho na merong Mm. mga coastal areas. Tayo nga po archipelago, no? Mm. Talagang napapalibutan tayo ng tubig, ano, lahat ng anyong tubig, no? Kung kaya't napakahalaga po na madetermina ano ba ang mga hangganan ng ating teritoryo, no? Kasama na po itong katubigan na ito na tinatawag Mm. natin, ano? At dahil nga po parang merong intrusion, ano? Merong nagke-claim na kanila raw 'yan, ano? Halos kabuuan ng ano, South China Sea, no? Sa kanila raw ay kung kaya't kinakailangan idulog po natin ito sapagkat hindi naman po tayo lamang ang nagsabi na, oh, ito ang hangganan ng aming teritoryo, ha. May batas po, may international Mm. law, nagtatakda ng mga hangganan o boundaries ng mga bansa, lalo na ng mga coastal states. Kaya nga Yes. po, tumulog na tayo. Kasi nga, syempre, tayo ay pinamumunuan ng batas, hindi ba? At hindi ng will lamang ng tao, no? Kung kaya't pagdulog natin na ito under UNCLOS, tayo naman ay napaboran. Sa makatwid, yung tanong ko kanina, attorney, yan ang claim ng China, no? Pero na Mm. pruwebahan ba nila, na Mm. patunayan ba nila? Kasi noong 2016, unanimous. Mm. Halos lahat ng, di ba, Yeah. doon sa umupo doon sa pagdinig ano ng patungkol dito sa ating claim ano doon sa ating mga territories, 'di ba, napaboran tayo, napaboran ng Mm. Pilipinas. Unanimous ang ruling in our favor. So pinanigan tayo ng mga quote-unquote West, ano, oo, ng Mm. mga duminig nitong kasong ito. Ibig sabihin, hindi napatunayan ng China yung claim nila. Bagkus, Mm. napatunayan ng Pilipinas na itong mga lugar na ito, sa katubigan na ito, sa atin, sa Pilipinas Mm. ito. At pero clarification lang natin, attorney, no? Kasi itong ruling na ito ay hindi naman by the International Court talaga, no? Mm. Or yung lagi natin nadidinig, The Dahil. Hague. Yung lugar kasi na yan, nandyan ang mga Mm. international tribunals, ano? Pero ito ay isang ad hoc tribunal Yeah. under Annex 7 of Mm. UNCLOS Yan. with PCA acting as registries. Pero Registry. ibig sabihin, ito, attorney, ay pinagkasunduan din to ng international community, di Mm. ba? Na kapag ganitong merong mga dispute o merong magkakasalungat na opinion, ano, lalo na nga patungkol sa boundary, dapat may mamamagitan. At Mm. napagkasunduan naman na under UNCLOS, ano, dahil ito yung batas din, ano, ito Mm. yung umiiral na batas na dapat na sinusunod Tratado. o sinusunod, ayan, Mm. ng ng mga bansa. Kaya naman natin na idulog doon at tayo naman ay napaboran nga. So ang key legal concept, ang karagatan ay pag-aari ng sambayanan. Ito po ay Yan. nakasalig sa Article 12, Section Mm. 2 ng ating konstitusyon. Tama. Pero Tama. attorney, marami pa tayong mga legal points dyan. So, Yeah. ano-ano ba ito? Para himayin natin kung ano ba yung Yes. desisyon. Pagamat mahaba yung desisyon, di natin mahihimay lahat, no? Subalit, Mm. kailangan maintindihan natin na ang desisyon na ito
at yung arbitral tribunal ay nakabase sa tinatawag nga na nabanggit ninyo kanina, attorney, ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ito ay ang international treaty o tratado na kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga signatories na ito ang nag-establish o ito ang nagtaguyod ng comprehensive legal framework, no? Yes. Pagdating sa mga marine at maritime activities, no, yung mga katubigan natin, sinabi mo nga attorney, at yung mga activities sa loob ng dagat, no? At kaya alam natin na pinagbabawal din ang iba't ibang mga marahas at mga nakasisira, nakakaperwisyong mga activities sa dagat, no? So dinidefine ng UNCLOS ang mga karapatan at ang responsibilidad ng iba't ibang bansa, ng lahat ng mga Yes. bansa with respect sa kanilang paggamit sa dagat, sa tubig ng buong mundo, covering ang mga issues na katulad ng maritime boundaries, navigation, ayan, resource management at yung environmental protection. Ayan, So, mahalaga yan, mahalaga yan. yan. At signatory dyan ang China, hindi ba? Signatory sila Oh. at the same time ay kaya nga naging marubdob ang kanilang pagtutol nung dinala ng Pilipinas ito sa arbitral tribunal dahil ang sinasabi nila ay sila ay hindi nagko-consent sa tinatawag na arbitration na ito. Subalit, meron ho kasing provision doon sa UNCLOS na ang parties, bagamat sila ay hindi pumapayag na or i-recognize ang arbitration, maaari pa rin hong magpatuloy ang Yes. arbitration proceeding kung ito po ay makikitahan mismo ng tribunal na meron pong bearing at mas karapat dapat na ipagpatuloy para sa ikabubuti ng lahat. Ano po? Yes. So, ang desisyon na nabanggit na kanina ninyo attorney noong 2016 ay merong ilang mga importanteng mga bagay na na-establish, no? Yes. 5 bagay ang gusto nating mabilis na i-discuss, no? Unang-una, doon sa desisyon ng 2016 arbitral tribunal ruling ay in-invalidate o pinawalang bisa ang 9-dash line na claim ng China. So ang Yes. 9-dash line po ay kinukwento ho natin kanina, ito po yung lahat ng mga linyang iginawa po ng pamahalaan ng China sa paligid, no? Paligid ng South China Sea at sinasabi nila mayroong mga features o may mga iba't ibang maritime features sa paligid na yan at sinasabi nila territory daw nila yung mga bato-bato na nandiyan na nakalagay. Kaya sabi nila kung dahil yan ay nasa amin yung mga bato-bato dyan sa paligid, amin lahat ng mga tubig dyan sa loob ng paligid. Kaya nga sinasabi ng China na walang jurisdiction sa kanila ang arbitral tribunal kasi hindi raw to nagfo-fall under sa UNCLOS. Bakit ka mo? Kasi hindi naman daw ito maritime dispute. Ito daw ay territorial dispute dahil sila daw po ay may mga territories. Subalit pinawalang bisa po ito, sinasabi na walang historical basis Yes. under UNCLOS na magpapatunay na sila nga ay merong teritoryo sa mga lugar na yan. Tama. Ayan po, no? Kaya ang alam natin, ngayon yata meron ng mga hindi lang bato-bato nakalagay dyan. Artificial islands na Yes. ang linagay nila. Kung subalit Yes. sinabi rin ng desisyon ng arbitral tribunal, ang artificial islands ay hindi ito considered na isang island na enough na mag-generate ng tinatawag ng karapatan under sa UNCLOS sa mga surrounding waters o yung EEZ nila, no? Yes. Ang pangalawa na lumabas sa kanilang ruling ay ang recognition of the Philippines Exclusive Economic Zone, no? Ayon po sa desisyon, ang 200 nautical miles mula sa boundaries po ng ating pong bayan ay it belongs to the Philippines. No, kasama ho doon sa economic zone ay ang mga Ayungin Shoal, ang Reed Bank at ang iba't iba pong mga maritime features na nakapaloob within the 200 nautical miles from the baseline ng ating bansa.
So, kasama na doon yung mga inaako ng China na sa Mhm. kanila daw. Kaya nga Sabi, napagtibay pa nga eh. napagtibay, Oo, no? yung claim Tayo natin, daw ay, oo. ang tawag doon, tayo daw ay may sovereign rights over Yun. sa 200 nautical miles nito. Iba ho yung territory rights, territorial rights, hindi po. Sovereign rights doon sa parte ng tubig na yan. Yes. Kasi po ang territory para ho sa lupa. Pero ang Mm-mm. sovereign rights over the waters, yan po ay according po sa exclusive economic zone. Ibig sabihin, tayo ang may karapatan na mag-explore, no, Mhm. mangisda at kunin din ang mga natural resources ng mga areas na naririyan. Pangatlo ay na-establish din dun sa desisyon ang unlawful activities na Mm. diniklara po nung arbitral tribunal, unlawful activities na ginagawa po ng bansang China, katulad ng harassment sa mga Filipino fishermen at ang resource extraction sa Philippine waters. Na ito'y napatunayan at in-establish nila na kinukuha ang mga yamang tubig na Mhm. dapat ang Pilipinas ang siyang merong karapatan. At pang-apat, in-establish din dun sa desisyon ang extensive and environmental destruction na nangyari as a result Nako. dahil Mm. na ang reclamation activities ay nasira po ang iba't ibang mga reef at ibang ibang mga bahay ng mga isda na alam natin isa sa napakayaman na lugar ng pagdating sa spawning ng mga isda diyan ho sa area ng Yes. West Philippine Sea, no? Kaya ho ang panglima, no, ay sinabi, nabanggit ko na kanina, na wala daw EEZ o Exclusive Economic Zone ang nag-generate out of artificial islands. Kasi sinasabi ho ng China doon, meron na nga kaming island eh. Dati nga wala kami, mga bato-bato lang siya. Mm. So ngayon meron na. Kasi may isla na kami, sabi ng arbitral tribunal, hindi nagpo-produce yan ng EEZ ayon sa UNCLOS kasi ang features like mischief reef are Mm. mere rocks, bato lamang at low tide elevation. Ibig sabihin, Nako. Mm. kapag high tide siya, hindi mo na siya nakikita. Mm. Pwedeng either na isang isla. Kaya nga, yan po, no? Kaya nga, attorney, kailangan maintindihan natin ano ba ang implication na ito sa Mhm. ating constitution. Oo, syempre dahil sa pinag-uusapan pa rin interes ng ating bansa kaya lagi tayong babalik sa ang sinasabi ng Mhm. saligang batas natin patungkol sa mga bagay na ito. Article 2 Section 7 sinasabi pa rin the state shall pursue an independent foreign policy. Kasi hindi po natin maiiwasan. Tayo ay mayroong pakikipag-ugnayan din sa ibang bansa. Tayo ay kabilang sa tinatawag nating international community. Sabi nga parang global family, no? Kasi hindi naman maaring tayo lamang kasi nga ho sa punto ng kalakal ng 'di ba export imports Mhm. natin, hindi ba? Talagang kailangan din natin ng ibang bansa. At alam po ba ninyo maging dito sa constitution natin, sinasabing meron tayong independent foreign policy. Ang Mm. kasunod po niyan ay nagsasaad na in its relations with other states, sa ating Mhm. pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ito po, pansinin natin, the paramount consideration, ang pinakamahalaga sa lahat at kailangan bigyan natin ng pansin ay national sovereignty, Mhm. territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Kaya po ibig sabihin, bagamat tayo ay nakikipag-ugnayan sa ibang bansa, eto na nga, meron tayong independent foreign policy, Mhm. wala tayong, kumbaga, wala tayong ini-exclude, lahat ay ating pinakikisamahan, pinakitutunguhan, meron tayong mga trade relations, lalo na meron tayong mga OFWs, so kailangan po matatag at matibay ang ating relasyon sa ibang bansa. Huwag pong kakalimutan na ang pinakamahalaga pa rin sa atin ay yung ating soberenya bilang isang bansa, bilang isang estado, yung integridad ng ating teritoryo, yung interes na pambansa at yung ating karapatan na idetermina sa ating mga sarili kung anong makakabuti sa ating mga mamamayan. So mahalaga po yan dahil pambalanse yan eh. Oo, doon sa ating
salamuha, pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ngayon, ang Article 12 naman, Section 2, meron din sinasabing ganito: the state shall protect the nation's marine wealth. Yan. Ayan. So, meron pong self-imposed ayan na mandato ang konstitusyon sa ating estado na proteksyonan ang kanyang marine wealth. At sabi rito, in its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve, take note, reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Ayan. So, attorney, bakit mahalaga rin ito, no? Kasi nga, pinagtitibay nito na dahil nga atin ito, no, itong marine wealth, itong archipelagic waters, territorial sea, exclusive economic zone na EEZ nga, ito daw naka-reserve ang paggamit nito at enjoyment exclusively to Filipino citizens. Na pinagtibay naman nitong desisyon na ito sa UNCLOS. Kaya ang tanong, attorney, ano na nangyayari? Bakit panalo tayo sa batas? Ba't parang hindi naman yata natin na ipapatupad o hindi natin ma-enforce? Dahil ang ating mga kababayan, mga mangingisda, lalo na dyan sa West Philippine Sea, ay hindi malayang nakakapangisda, attorney? So, ano ba ang pananagutan o pananagutan ng pamahalaan kung hindi natin napapatupad ang ating tagumpay dito sa pagkapanalo sa arbitral ruling o tribunal doon sa UNCLOS? Bagamat meron na international na tribunal na katulad niyan, arbitral tribunal, pero walang international government kasi na normally napakadaling magpatupad sana katulad sa isang bayan, meron tayo isang gobyerno. Ito ay depende pa rin sa pagtutulong-tulong at consensus ng mga sovereign nations na patuloy na nagsasama-sama. No? Kung kaya nga tayo ay medyo nahihirapan sa kabila ng ang batas at ang international law at community ay sumasang-ayon sa atin, ay ang implementation at ang enforcement ang siyang kinakailangan. Ang ipin ba ng desisyon na yan? Subalit, pagamat pinag-uusapan natin ang international law, pero mas mahalaga na maintindihan natin ano ba ang mga bagay-bagay na pwede nating mapaalalahanan tayo mula sa salita ng Diyos. What are the different biblical perspective at verses na pwede ho natin dito maalala? Unang-una ay ang Deuteronomy chapter 32 verse 8. Ang sabi po, when the Most High gave the nations their inheritance, when He divided all mankind, He set up boundaries for the peoples. So, ang Lord pala, siya nagki-create ng boundaries. At siya nagtatakda, Siya nagtatakda. At ngayon kasi sa ating bayan, sa ating panahon ngayon, hindi na daw uso yung borders, borderless nation. Kung kaya nga, nagiging issue pati yung tinatawag na migration, immigration, dahil nga yung iba ay hindi na naniniwala sa mga boundaries. Pero ang Lord pala mismo ay gumagawa ng boundaries sa mga iba't ibang mga nasyon. Bakit mahalagang boundaries? Because it tells you the scope of your responsibility and stewardship mula sa Diyos. Tama. Kaya ang boundaries, ang Diyos din siyang nagtatalaga, kaya ayaw din niya ginagalaw ang mga landmarks na nagpapakita ko ng boundaries at pinagnanasahan natin ang lagpas dun sa boundary na ibinigay ng Diyos sa atin. Gayon din sa Acts chapter 17 verse 26. From one man He made all nations, and He marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Ayan, ang ganda, no? Yes. So, siya hindi lang ang naglikha ng mga bansa mula sa iisang tao, pero siya din ang nag-appoint ng kanilang panahon kung kailan sila mag-i-exist sa kasaysayan at ang kanilang mga lugar na kung saan tinatawag nilang kanilang lupa. Okay. So ano hong mga principles niyan, no? Yan. Ang unang-una, God ordains
national boundaries. So, which means na tayo po ang mga kanyang katiwala noong mga lupa, and ang Diyos ang siyang nakakakita nito na siyang nagbigay sa atin o nagtiwala sa atin ng ating mga stewardship na mga lupa. Yes. Pangalawa, justice is a divine mandate. Proverbs chapter 21 verse 15. Sabi, when justice is done, it is a joy to the righteous but terror to evildoers. So, ibig sabihin, dapat maingat tayo na hindi tayo gumagawa ng injustice at Correct. nangunguha ng hindi naman sa atin. At kung tayo i-restore natin sa kapwa natin ang nararapat na sa kanya, sinasabi dito, when justice is done, it is a joy to the righteous. No? Natutuwa at nagbubunyi ang mga matutuwid. At pangatlo, ano pang prinsipyo na kailangan natin matandaan? The peace through rule of law. Ayan. Sinabi ng Romans Yes. chapter 13 na nagpapaalala sa atin na ang mga gobyerno ay kinakailangan mag-enforce kung ano ang tama at ano ang masama ang nilalabanan. So, kung walang kaayusan, kung walang rule of law at kanya-kanya tayong banat, ay magulo ho ang ating lipunan. There is no peace. But with the rule of law, malaki ho ang tsansa na tayo nagkakaroon ng kaayusan at katiwasayan sa ating paligid. Tama. Kaya napakahalagang malaman natin na sa lahat-lahat kailangan pa rin nating dalhin sa Panginoon tong issue na ito, no, dahil nga may mga limitasyon bagamat nanalo tayo dito sa arbitral tribunal na ito, yung enforcement ay medyo talagang isang challenge din dahil nga may China's continued refusal to accept, even acknowledge yung ruling. Bagamat signatory sila dito sa UNCLOS, nung nagkaroon ng arbitration, nung nagkaroon ng pagdinig din naman, ay ayaw nilang tanggapin ang naging desisyon. So, medyo questionable rin yun. At yung tinatawag nating harassment ng ating mga Filipino vessels and fishermen na marami tayong kababayan, hindi na nga makapangisda doon sa lugar kung saan ay exclusive economic zone natin yun. Tayo lamang ang may karapatan talaga na mag-explore doon at makinabang sa mga biyaya, ika nga ng dagat na yan, hindi po nangyayari in a full scale. May mga limitasyon, may mga pagbabawal. Nakikita naman natin sa balita, di ba ho, na minsan meron lang, hindi ba, ano ba tawag doon? Resupply. Ayan. Resupply mission. Resupply mission, abay, bubuntutan pa tayo roon, ng Gigit-gitin pa, China harangan. vessels, at talagang very provocative ang mga actions. So, panalangin po natin yan, panalangin natin ang mga pangyayaring ito, panalangin natin ang mga kababayan nating mga mangingisda kasi naapektuhan po ang kanilang kabuhayan. At dalangin natin na ang Panginoon po talaga ay mag-intervene at talagang bigay po ang nararapat na sa atin sapagkat siya naman po ang nagtatakda ng mga boundaries na ito. Panalangin din natin ang ating pamahalaan dahil sa sila po ay nagre-responde naman doon sa sitwasyon kung saan syempre diplomatic protests na madami na ang dami na diplomatic protest kasi po yan yung proseso. So tayo sumusunod tayo sa proseso. Wala hong provocation on our part, dinodokumento lamang yung panghaharas sa ating mga vessels, yung ating mga kababayan pumupunta dyan sa West Philippine Sea. Pero syempre, susundan pa rin natin ang ating proseso riyan. So diplomacy, Coast Guard patrols, at ito rin mahalaga, Attorney, yung tungkol doon sa international alliances. Nakita po natin, merong mga joint naval activities dyan. Kasabay natin, naglalayag riyan ang Japanese vessels, ang Australian vessels, hindi ba? At yung vessels ng ibang mga bansa riyan na meron din namang claim doon sa South China Sea, West Philippine Sea, pero nagkakaroon naman ng maliwanag ding pagtutulungan riyan at pagsuporta rin maging doon sa ating claim naman lalo na sa EEZ natin at
naroroon sila. At importante rin po para sa atin ang public awareness and Yeah. Christian civic engagement. So, Mhm. Attorney, ano pa ang ating call to action? What can we Mm. do as Filipinos and as Christians sa issue na ito? Nako, napakahalaga po. Una-una tayo ay informed. Well-informed, pag-aralan po natin, intindihan natin ang mga nangyari, ang mga issues, upang sa gayon, tayo din ay maaaring maging vocal, no? Tayo ay maaaring makapagsalita, makapagbigay, makapagbahagi ng mga bagay na ito sa ating pamilya, sa ating mga anak. At pangalawa, kinakailangan suportahan po natin ang ating mga leaders na patuloy na nakikipagbaka laban po sa disinformation at pati rin na rin po yung pagkuha ng ating pong territory. And of course, kinakailangan, pangatlo, tayo ay patuloy na manalangin. Yes. Manalangin po sa katalinuhan, wisdom from the Lord, courage, and as well na ang hustisya po. At kinakailangan po natin tandaan ang sinabi rin ho ng Micah chapter 6 verse 8. Ang sinabi po, what he has shown you, O man, what's good, to act justly, to love mercy, and walk humbly with your God. So, ganda, no? At sabi niya, pinakita na daw ng Diyos sa atin ang ano ba dapat natin gawin at ano ang mabuti. Sinabi niya, ito raw yung acting justly o matuwi, yung ikaw ay fair at hindi ka nangunguha ng hindi sa'yo. To act justly, ikaw ay matuwid at ikaw ay patas, no? And to love mercy, mahalin mo ang pagiging maawain at matulungin, and also to walk humbly with your God. Ikaw ay maging mapagmataas, bagkus ikaw ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. So, Kaya nga. oo, Kaya yeah. nga po. Ang tagumpay ay napanalunan na natin. Ang ganda Amen. nga dahil meron tayong support from the Word of God, ano, na Amen. binigyan daan natin kanina, no, Pastor ni. Ayan, so kaya patuloy lang po na yung ating laban ay naririyan pa rin, ano ho. At yung laban ay hindi lamang doon sa ating assert, di ba, ng ating karapatan over West Philippine Sea. Kaya nga naririyan po ang presence ng ating Coast Guards, naririyan pa rin yung ating pagkakaroon ng mga alliances with different nations para sa free navigation, ano, ng lugar na yan. Pero bukod po roon, of course, yung pananalangin natin, patuloy, at yung ating pagsasapuso ng ating sabi nga, attorney, yung ating damdaming makapilipino. Oo, of course, kailangan po tayo magtaguyod nito para sa ating bansa. Pilipinas para sa mga Pilipino, di po ba? At of course, sa gawa, nagkaroon na po tayo ng mga ilang suggestions na patuloy na ma-inform, maging vocal din po tayo. Huwag po tayong magpadala sa mga mga news sa social media na this and that, na parang na-undermine yung ating claim, ano, dyan sa West Philippine Sea. Atin po yan, kaya patuloy po nating suportahan ang ating pamahalaan sa pagtataguyod, ano ho, at pagpoprotekta noong teritoryo natin, ano ho, at pagkilala pa rin doon sa naging desisyon na ng International Tribunal o noong Arbitral Tribunal na sa atin nga po iyang West Philippine Sea. At attorney, talagang yun ang maibabahagi natin dito sa Tabas ng Batas, ang patuloy pong pagbabahagi ng kinakailangang impormasyon para po maunawaan natin ang mga issue. Tama. Kaya napakaganda na ating pinag-usapan at I'm sure na mahaba pa ang usapan na ito at dapat natin maging mapagmatsyag at handa at naiintindihan ang mga usapan na ito. Kaya huwag kayong aalis dahil sa pagbabalik po namin ni Attorney Chona ay susubukan na po namin sagutin ang inyong mga katanungang legal. Kaya huwag kayong aalis, babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba?
laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Nilikha ba tayo ng Diyos na hindi kayang sundin ang kanyang kautusan? Hindi. Ngunit dahil sa pagsuway ng ating mga unang magulang, sina Adan at Eva, lahat ng nilikha ay nahulog sa kasalanan. Lahat tayong mga tao ay ipinanganak ng makasalanan. Tayo ay likas ng mga makasalanan sa simula pa man ng ating buhay. Hindi na natin kayang pang sundin ang utos ng Diyos. Kung hindi naman pala kayang sumunod ng tao sa utos ng Diyos, ano ang dahilan kung bakit mayroon pang ganito? Para malaman natin ang perpektong kabanalan at kalooban ng Diyos. Para ma-realize natin na tayo ay likas na makasalanan at patuloy na sumusuway sa Diyos. Dito natin lubos na malalamang kailangan natin ng tagapagligtas, si Hesukristo. Ang mga utos ng Diyos ang nagsisilbing matibay na gabay kung paano tayo mamuhay ng karapat-dapat sa paningin ng ating tagapagligtas. Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin ni Attorney Sean ang sagutin ang inyong pong mga katanungang legal. Kaya pakinggan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Good day po. I was scammed po by someone pretending to be an online shop representative. Na-transfer ko yung pera. I contacted the bank na pinag-transferan ko and sabi na withdraw na daw yung full amount. Question po. Una, I asked the bank kung may option na i-hold nila yung account ng scammer and if may laman, maibalik sa akin yung money. Is this possible po? Number 2, ano po ba yung dapat gawin or pwedeng gawin besides filing a complaint? And lastly, is it easier to take the route of filing a complaint since identified ang bank account ni scammer? Salamat po. Ayan, attorney, ito ito uli, paalala po natin, para wag po tayong mabiktima, maging maingat po tayo, wag tayong basta-basta po nagkiklik or lalo na transfer ka agad ng pera, Hindi niyo nabanggit kung ano po ang naging transaksyon na ito, pero mukhang baka sale, Kasi sabi niya, na-scam siya kasi meron nag-pretend, may nagkunwari na siya ang online shop representative. Tama. So, nangyari ngayon, ay syempre, nabayaran na, alam mo na ngayon, mabilis transfer na lang, through financial platforms, social media platforms yan. So, nung kinontak na niya yung bangko, siguro syempre, na-realize na niya, teka muna, scam pala to, hindi pala ito talaga yung online seller, itinry niyang, ihabulin dun sa bangko, pero na-withdraw na raw nung alleged scammer yung full amount. Kaya ang tanong niya, ano ba ang mga option niya? Nako. Syempre gusto niya, sana ma-recover pa niya yung na i-transfer niyang money, At Tinatanong dapat niya ba kasi, mag-file ng case? Ayan pa. tinatanong kung pwede daw bang
i-hold ng bangko ang Mm. account ng Yes. scammer at maibalik yung pera. Well, technically pwede naman po, no? Kapag na-report nyo ito agad sa bangko na within 24 hours o mabilis sa paraan, ay may chance kung mai-freeze yung ng receiving bank yung Mm. account ng scammer kung may natitira pa hong balanse. Yun. Pero kung fully withdrawn na po yan, katulad yata ng nabanggit po ninyo, wala na po silang ma-hold na payment. Ano po? Tsaka generally ho, ang bangko hindi ho sila basta-basta nagbabalik ho ng pera maliban na lamang kung ito po ay merong legal proceedings at legal Mm. order na pumasok na po. So, pero maaari pa rin ho kayo mag-request ng transaction investigation at i-report niyo ito sa bangko at hingin nyo rin po na mag-coordinate doon sa receiving bank na tinatawag. At kayo rin ho siguro ay mag-agarang mag-request na i-retain ang mga records at ang Yes. transaction history para naman sa iba pa hong mga possible po ninyong pwedeng maimbestigahan kasi maaari ho kayong magreklamo sa NBI, no, o Mhm. sa PNP, no, sa Anti-Cybercrime Group nila o sa Cybercrime Division para ipagbigay alam ang naging scam po sa inyo. Maaari din hong tingnan niyo po kung maaari ho kayong mag-report din po sa BSP Yes, oo. assistance nila para magbigay din ho ng isang paalala ho sa mga bangko kung sila po ay hindi ho nakikipag-cooperate sa inyo kung kailan pwede naman. So, Yes. kaya ingat-ingat po tayo, no? Kasi Oo. gumagaling din ho ang mga scammer ngayon. Mm. Lagi tayong din nagpapaalala, no, sa bawat isa na iyan po ay talagang kailangan ng vigilance talaga, no ho, That's at right. maraming mga nakaabang riyan, ano ho, na gusto makaisa sa kapwa, ayan. So, may isang katanungan pa, no, at pakinggan natin ito. Hello po. Pwede ko po bang ireklamo ang driver ng ambulance na nakagasgas ng kotse ko? Mahaba at malalim po kasi ang pagkagasgas. Nakapark sa gilid ng bahay ko yung kotse ko at alam naman din po ng HOAN ng subdivision na doon po ako talaga nagpa-park ever since. Kasya nga pong isang truck ng basura doon pag nagdaan sila. At iba pang delivery truck sa nagpapagawa ng bahay na kapitbahay ko. Medyo napikon lang din ako sa BOD namin na ayaw ako bigyan ng copy ng CCTV na sakop ang block namin. Salamat po. Ayan. Attorney, ito ang naging distinction, driver ng ambulance. Ayan. Pero ganun pa man, nagkaroon ng pinsala, ano, dito sa kotse nitong nagpadala ng katanungan sa atin na nakapark lang naman, ano. Alam po ninyo, meron po tayo kasing nakasaad na crime, ano, na sinasabing reckless imprudence resulting to damage to property. So doon po ito magfo-fall. Ano ho, kailangan po muna kung kilala nyo naman itong driver na ito, saan ba tong ambulansya na ito, ay padala po muna kayo ng sulat. Ano ho, na nagdidemand kayo na dahil sa pinsalang nangyari, nagasgasan yung kotse po ninyo at merong halaga ng pagkakagastusan para ma-restore yan, dapat po na yung driver na yan, di ba, managot doon sa negligence na yon. Kasi ho, baga ba sabihin natin, ambulance yan siyempre, baka nagmamadali nga, ano, dahil merong pasyente, ano, nasakay-sakay siya, assuming na gano'n ang sitwasyon, na meron nga talagang kinuhang pasyente, dadalhin sa ospital, nagmamadali, ayan, kaya't nagasgasan yung kanya nakaparadang kotse. Pero ganun pa man, may obligasyon po lahat ng mga nagmamaneho na maging maingat pa rin. Hindi po lisensya yung kayo ay driver ng ambulansya at maaari na lamang kayong magpatakbo ng inyong sasakyan ng itong ambulance, ano ho, nang gano'n na lamang at makapinsala ka naman ng iba. Kaya yes, pwede pong ipagbigay alam ano ang nangyaring ito doon sa ambulansya na, sa driver. At kung yung ambulansya na yan ay from a clinic, from a hospital, so kailangan po sulatan po ninyo demanding compensation doon sa nagasgas doon sa inyong kotse. Ayan. So attorney, bigyan daan lang natin isa pa, no? Ito may kinalaman sa right of way, sabi niya. Tanong ko lang po, if the right of way sa amin po,
sa compound namin. Kami ang nagbabayad ng amilyar. Ngayon po may mga nakaharang sa daan namin na mga kotse, motor, nabablock na rin po ang driveway namin. Ito po ang Well, yes, ang sagot dyan, meron karapatan. Lalo na kayo ang siyang may-ari ng right of way at kayo rin ang nagbabayad ng amilyar. So, ito po ay karapatan ninyo bilang owner at hindi ho dapat ito harangan. Ano? Malinaw po yan sa batas na ang owner has the right to enjoy and dispose of a thing na kung ito naman ay hindi ho bawal, pinagbabawal sa batas. So, kayo ho ang dapat may karapatang gamitin po yung property na yan. At meron din ho tinatawag na obstruction of private property at maaari ho ito maging civil case sa kanila. At kung meron hong mga barangay ordinance at traffic rules na bina-violate, ay tingnan nyo rin po baka naman pinagbabawal ng ordinansa sa barangay yan. Kung kayo rin po ang nagbabayad ng amilyar, ay mas maganda po at mapapakita na kayo ho ang dapat ang merong right to use. Kayo po ang gumagamit na ito. So, ang dapat nyo pong gawin, warningan nyo na lang po muna. Sabihin ninyo na Kasi kapitbahay. magkakapit-bahay oo. No, kapitbahay, baka naman wag mo na lang muna paradahan o lagyan mo na siguro ng no parking sign, private property sign, no? No parking private property sign at kung wala pa ho ay maaari na ho kayo magtungo sa barangay para kayo ho humingi ng tulong at kung ito po ay labag sa ordinansa ng barangay o ng LGU, maaari po itong mapatow kung kinakailangan. Ano po? At ayusin ho muna lamang ito at wag nang paabutin sa mahaba at mabigat na kasuhan. Total, magkakapit-bahay naman po kayo. Yan po ang naging talakayan natin sa ating Payo de Asuntos segment. At kung hindi po niyo napakinggan ang ating naging kasagutan, pwede niyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi pa ho namin nasagot ang inyo pong mga katanungang napadala na sa amin, ay maaari niyo pong itong abangan sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns po ay mag-message lamang po kayo sa amin pong Facebook page. Ngayon naman ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo at nagpapasalamat because you are good, you are sufficient to us, Lord. Ikaw, Panginoon, ang tapat. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumagabay at kumakalinga sa amin sa lahat po ng panahon. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang bawat isa, Panginoon, na naabot ho ng aming tinig, Panginoon. We pray, Lord, that na ikaw, Lord, ang siyang magpapakita sa kanila, O Diyos, ng iyo pong mga kaparaanan, iyo pong presensya, Panginoon, at ikaw rin, Panginoon, ang magbigay ng katalinuhan sa bawat isa, Panginoon, aming tagapakinig, ang mga may bigating dinadala, Lord God, legal problems, Lord God, relational problems. Ikaw, Panginoon, ang siyang tumulong sa bawat isa, Panginoon, at maitaas ang iyong pangalan, kabutihan, at kalwalhatian sa aming mga buhay. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, online, via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV. Sa pamamagitan ho ng GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzaga. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod Sabado sa parang oras at hintilan. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.